Next, friends, we call on Dindo Makiling. Kanya rin pong tunay na pangalan. Si Dindo naman po ay naging Executive Director ng Children's Joy Foundation sa Canada at sa Australia. Familiar po sa atin yung pangalan niyang di umanong NGO. Kung matatandaan natin, nung nakaraang hearing, binanggit din ng ating witness na si Elias Rene na ang Children's Joy Foundation ay isa sa mga organisasyon na ginagamit para manlimos ng pera. So pakinggan na po natin ang video testimony ni Dindo at pagkatapos ay makakasama din po natin siya online. So ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds, ng mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha. They will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinango nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then ito, kaya ako talaga na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari. Lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kung kanino, kay Rosely Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nagko-question ako, is really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako inform. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Joy Foundation. And sino managot sa government dito? Ako. So, 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million Canadian dollars. More than 1 million Canadian dollars on that year. Hindi ko, sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila, aatin yata siya kung ano-ano yung atinan niya sa Maynila. Wala daw pang fuel, 60,000, 40,000, 100,000. Basta yung million talaga na ako umalis. Walang explanation kaya napilitan akong umalis. Kaya nag-report din ako kaagad sa CRA, sa Canada na I'm no longer the executive director. And I do not know where they do the funds because I'm asking them to bring me the explanation of the millions that was sent to them, to the Philippines. Wala silang may bibigay. So, nakikita ko, marami akong makitang mali dyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kabal ng kanilang
charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign one. Paano ko nasawin ang pera? So, 3 months niya ako halos dyan tinagtad na sa 2020 dyan sa program niya sa ano man yun, mag-give us this day, binabanggit yan, makiling, pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw makiling, nandadaya dyan daw sa Canada. Pero nanahimik ako, hindi nga ako sumagot, nanahimik lang ako kasi nagbigay na siya ng threat eh. Mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay si ganun. Sir Dindo, narinig niyo po ba ako? Opo. Ah, Opo, okay, Madam salamat Chair. po. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita Magandang din umaga po. namin kayo. Salamat po. For the record, Sir Dindo, Opo. kino-confirm niyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay niyo yan ng kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi niyo doon? Ako po yan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Hindi Salamat ako po, sir. binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yon. Okay, salamat po. Sabi niyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yon, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa Court ng Canada. Kasi meron mga small claim dito. Meron mang large claim. Small claim is between, sabihin mo na 1,000 to 5,000. O ang big claim siguro mga milyones. But never one of them went to the court because they have no evidence na nagnakaw ako. Okay. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada. Wala rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko po alam, pero so far wala man po akong naratanggap na subpoena or ano man po, wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena, mag-a-appear kayo, ano? For sure po. Kasi Okay. wala akong kasalanan po eh. Bakit ako Okay. magtatago? Wala naman akong kamalian. Maganda po yun. Maganda Hindi po ba? yun. Opo, Harapin pag ko may po, kaya nga po, subpoena, yeah. opo, pag may subpoena at walang kasalanan, lalong mag-a-appear. Yes Ah, po. Okay Yes. po. Mhm. Malinaw po yun. Ngayon po, Sir Dindo, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ifa-flash po kami sa screen. Dokumento mula sa Canada. Sorry? Oo. Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opo. Hindi pa man po siya nag-appear po, ipaliwanag ko na po, Opo, Madam kahit po Chair. sa amin. Yun Ifa-flash pa lang pong- po. Opo, thank you po, Madam Chair. Noong pong ako'y kinuha nilang Executive Director noong 2016, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi nila alam kung paano harapin. So ngayon po, hinire po nila ako kasi meron man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige, tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue. Ang unang issue, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. So question ito ng CRA. Ako mismo ang nagpaliwanag din. I mean, hindi pa ako nagpaliwanag, kundi tinanong ko itong particularly po si Rose Di Magnaong na Yes. in charge sa CGF diyan sa Pilipinas, pumunta sa Canada, tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. So yung Okay. tubo ng mga binibili nila, kung sa baga, ginastusan daw ng KOJC, kaya po pagkatapos ng naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon. Which is, hindi ako nagkamali, is 44,000 Canadian dollars just for pipings. Wow. Pipings lang po ito. Kaya napakalaking pera ang napadala. So, ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 pa lang, may duda na mismo itong Yes po. Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po. Yes po. Yes po. Okay. There has been a lot of violations. Actually po, violations po talaga.
Hindi lang po siya yung duda, kundi po violations that are being stipulated that you have violated these laws, these charitable laws. This is what you have violated, which is, I think, 4 of the violations that they have made there. But we were not able to give a satisfactory answer. It's because when I was there, I tried to change the culture. Kasi the culture is whenever Pastor Apollo Sikibuloy will say, I need this, they have to send it kahit na walang project. So sabi ko, hindi natin pwede gawin yan mga kapatid. Ayon sa alintuntunin ng Canada Charitable Laws is gumawa muna kayo ng proyekto, makipaggawa kayo ng MOA agreement, then sabihin nyo magkano bang funding, pagkatapos ng funding, padala natin. Hindi lahat muna ha. Kasi sa kanila, palahat talaga. Ipadala natin unti-unti as the project progresses. Right. So, may Hindi yung taga-Canada, tapos na yung proyekto. Opo, dadalaw mo na yung taga-Canada, o kumusta na yung project ko? O, sige, ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo. Ay, hindi po diyan sa kanila, hindi. Labas mo na si pera. Wala ang project. Doon I po see. ako nagtatanong. Parang ghost project. Pero in fairness naman po, nung ako po'y humawak dyan at kasama ko si Rose Di Magnaong, kasi nakita ko po sa lahat ng administrator niya po, in fairness po si Rose Di Magnaong, yan lang po nakita kong administrator na makatao, na totoo kong nakitang makadiyos, na maganda makipagrelasyon. Nakaproyekto kami dyan ng shelter, ang tawag residential home sa Indangan. Ang unang project po niyan, Canada po na project po yan. So, yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto. 1.4 lang po. Pagdating ng naitayo po yan, mayroong pinagiba po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi hindi niya nagustuhan ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Sikibuloy. Once hindi niya gusto, kahit na dugot pawis ng tao ang ginamit sa project na yon, ipagiba niya. So, pinagiba, naging umabot po yan ng 1.7 Canadian million dollars ang project. Wow. Diyan sa Indangan po yung 4-story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 Notice of Intention to Revoke Accreditation or Yes iba po, pang proyekto? Yun po yung subject po. nung Yung project po, iba pa. tapos na po yung project. Tapos na. Yan pong Okay. pagsara, Sa Indangan. meron na pong intention pero sinara po sila nung ako'y umalis na. Okay. 2021 So yung na po. 2021. So yung Notice of Intention to Revoke 2016, talagang tinuloy na yung pag-revoke Yes. 2021. Yan po. All Yan right. po. Pero umalis pa ako sa kanila sa CGF 2019. 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan, even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. Okay. And then, Sir Dindo, nakwento nyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes. Maari nyo po bang ikwento iyan sa komite? At kayo ba mismo ay, kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Yes po. Ang nangyari po kasi, Madam Chair, nung ako'y na-convert noong 2012, yung aking pong, actually girlfriend ko siya pa noon, nagpunta ng Hong Kong. So mayroon akong 2 children na napadala sa Davao. Nag-request ako na padala sa Davao noong 2012. Nitong 2013, may lumapit sa akin kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada nung time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa Kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga anak ko nasa Davao na, nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapaso na yung visa. Actually, medyo nahirapan ako kasi ang dami na nag-alok po sa akin may 20,000 hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Spain, sa Mexico, may nag-alok sa akin outside to sa Kingdom. Hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga. Pagkasabi nila, siyempre naisip ko, nandun yung 2 anak ko, parang utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Hindi na nagkakamali ang Pilipino sa utang na loob Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon Paano kaya? Sige, mag-uuna rin ako. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, sige, para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married. Kasi divorce po ako during that time. So after po ng legal marriage,
Nag-isip na Sir ako kasi Dindo, sabi ko, naglalag po yung signal nyo. okay po. Okay po ba? Malinaw po. Narinig niyo po ako ngayon? Pag- nyo Choppy po. paghang yung video nyo, pero Okay. ayan, parang umokay na po. Pwedeng Apo, sige. pakiulit yung part na sinabi nyong nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po Oh. magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Nagpakasal Mhm. at nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time. Mhm. Then, nag-divorce po ako, nagalit po yung pinagsalatian po ako ng administrator na si Mariteo Canada, bakit ko daw dinivorce? So, nagbiro nga po ako, bakit mayroon pa po bang susunod na pakasalan ako? Pakasalan ko. Wow. May So, ganun kasi po ba? ngayon, Mhm. Madam Chair, idagdag ko lang po ito, hindi lang po Oho. ang biktima. Mayroon pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada ha. Si Mariteo Canada, kinasal din po yan sa isa niyang worker dito. Mhm. Madami po yan. Dandy Kabahog, yung Ferdinand Kabahog po, kinasal po din yan dito ng ng puro mga peking kasal. Meron pong Jeremiah Carion. Yan po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, wow. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga silang pumasok po dito eh. To tell you honestly, pumasok sila dito illegal. Oh, yung Jeremiah Carion kasi yun po ang middle name din ni Pastor Kibuloy. Magkamag-anak po ba sila? Hindi ko nga po Okay. alam kung paano nila ginawa po yan kasi ang kanyang Jeremiah ay hindi siya Carion po eh. Nagtaka nga po ako bakit ito pala, dito sa Canada once ikasal ka, pwede kang mag-change ng family name in favor of whoever is you want a family name is. Siguro po doon niya binago ang pagiging Carion nung nagpakasal siya kay Elizabeth Carion Canada. No, Elizabeth Elizabeth Delis Carion yung una niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Carion. So you can actually choose your wife's family name to be your family name na. Sorry, sinong nagpakasal kay Elizabeth Deles Carion? Si Jeremiah Carion. Yung Jeremiah. Naging Carion Okay ang family name niya. Okay po. At yung Mariteo Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung ako po umalis ng 2019. Siya po, I think until now, she is also the administrator, pati po ng Australia. Okay. And nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina, Sir Dindo, na may personal knowledge kayo ng higit 100 fake marriages dyan sa Canada para lamang magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely kung bibilangin mo yung workers niya na wala ng status. Kasi more or less ang workers nung ako'y panahon na nandiyan pa ako sa kanila. Kasi ako rin na nagtitraining ng mga workers para mapaayos ang kanilang operations. Kulang-kulang po 200 ang workers. Okay. Na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero ang may status na dito, yun na yung magiging leader tulad ni Dandy Kabahog. Yan. Ito po bang lahat ng 200 workers na train nyo, na tulungan ninyo, lahat po sila ay pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100? Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po masasabing 100. Kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po is already almost 50 na po That was 2019.
Okay. 2020, 21, 22, 24. So, and he has been doing that modus operandi all the while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Mhm. Maraming salamat po, Sir Dindo. You're welcome Hopefully, po. pwede po kayong magstay on kung may Okay po. dumating pang mga kasama ko sa Senado na maaari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang maraming salamat po. And I'm sorry also you had to go through that painful experience. Salamat po. Sige po. Thank you, Sir Dindo.